Valencia Enclaves, located in Barangay Navarro, General Trias, Cavite, just 40 minutes away from PTEX Terminal and Naiya Road through Cavitex Expressway, and 3 kilometers away to the biggest SM in Calabarzon, SM General Trias. This model unit is we call twin homes with tiles and complete turnover, with 2-car garage, 3 bedrooms with built-in cabinet, 2 toilet and bath, kitchen with hanging cabinet and base cabinet, with provision for dirty kitchen and laundry area, 96 square meter lot area, 55 square meter floor area, pinakamurang duplex sa buong General Trias, Cavite. Turnover next year 2027, first to second quarter. Few units left, grab your chance, reserve your unit ASAP. If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found in the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Naghahanap ka ba ng bahay sa Cavite na hindi masikip ang lote, complete finish na, magandang community at swak pa sa budget? Paano kung sabihin ko po sa inyo na sa halagang 4.4 million, hindi lang townhouse ang makukuha ninyo? Makakakuha na po kayo ng twin homes na may 96 square meter lot area, na may 2-car garage, 3 bedrooms with built-in cabinets, may 2 toilet and bath, complete finish na as in may tiles na, at nasa isa pang pinakamabilis na umuunlad na lungsod which is the Cavite o General Trias. At kung OFW ka at gusto mong magkaroon ng sariling bahay sa Pilipinas habang nasa abroad ka, panoorin mo ang video ko hanggang dulo dahil ipapakita ko po sa inyo kung bakit isa ito sa pinakamagandang investment ngayong year 2026. Hello everyone! So again, this is Miss C. Carranza, licensed real estate broker based in Cavite, and right now, pinapakita ko na po sa inyo yung actual na sample na turnover namin ng unit na twin homes dito sa Valencia Enclaves. As you can see, sobrang laki ng lote, nakaka-inlove. This is a 96 square meter lot area. And pag tinurn over sa inyo to, sobrang daming possibility na pwede nyong gawin sa ganto kalaking lote. You can extend additional room sa baba or maglagay ng playground, maglagay ng gazebo, maglagay ng outdoor dining, at higit sa lahat, pinakamahalaga sa mga daddy, additional car park. So ngayon, andito na po tayo sa loob ng ating twin home. So as you can see, ito po yung ating dining area. Yung buong ground floor po, naka 60 by 60 high gloss ceramic tiles, and ganto kaganda, ganto kalawak, and ang daming bintana. Then this is the dining area. Then ito naman po yung ating kitchen area. Yung ating kitchen area, as you can see, meron na po itong cabinets, meron na tayong kitchen counter, may hanging cabinet. So ganto na po siya kaganda, and may base cabinet pa tayo. Yun po yung kagandahan dito sa twin homes. Pagka tinurn over sa inyo to, full pack, as in lilipatan nyo na lang. Kahit hindi pa nga kayo magpag-gate kasi sobrang secured ng community, hindi kayo mag-aalala. Ngayon, ito naman po yung entry-exit papunta po dito sa garahe. Naka-sliding door po tayo. Sa likod po, may 3 meters na setback na pwede nyong gamitin as extension for your additional kitchen or service area or laundry area. Ganito po kalawak, ganito po kalaki. At kagandahan pa po yung garahe ninyo, hindi na siya kalahati kasi as you can see dito sa video, kalahati lang. Ngayon po, pag tinurn over, buong garahe may sementado na. Ayun po, so dito sa baba, we have your dining, your kitchen, and your living area, and 1 toilet and bath. As you can see, ito po yung ating toilet and bath. Complete fixtures with tiles na rin po yan. As in, kung ano po yung nakita ninyo dito sa vlog ko, ganito rin po yung exact na marireceive ninyo upon turnover. Then sa ilalim ng inyong stairs, merong provision para sa storage area. You can use that. Pwede nyo lagyan ng cabinet. Then, ito naman yung ating breaker for the electrical. And then, yung ating stairs, ito po ay gawa sa metal frame or metal handrails. Then, naka-wood planks po to or naka-wood stairs. Then, naka-cathedral window pa po kayo to ensure better lighting and ventilation. Ang kagandahan pa dito, yung buong second floor po, napaka-elegante. Naka-wood tiles po kayo. All bedrooms, 3 bedrooms po, lahat may built-in cabinet and provision for aircon. And meron pa po tayo ditong isa pang toilet and bath, and complete fixtures na rin po yon. Please watch till end po. I-discuss ko po sa inyo yung complete details ng computation nito, pati yung complete list of requirement as OFW na wala sa Pilipinas, at paano yung process kung paano po kayo makakakuha. Ayun po, so bigyan ko na po kayo ng at least ng idea about dito sa ating project. So Valencia Enclaves is composed po ng 3 phases, which is the
south face and the north face, and itong latest which is the east face. Itong south and north face po is already sold out and marami na pong masasayang pamilya na nakatira po doon ngayon. Ngayon po dito sa east face, we only have 257 units and right now, few units left na lang po. So, ganun po kabenta dito kasi right now po, yung mga neighboring na subdivision dito with Valencia Enclaves is medyo masyado nang mataas yung mga price point nila. Umaabot na sila ng 7 million and up. And right now, ang may pinaka-affordable na offer ngayon dito sa General Trias Cavite is itong si Valencia Enclaves. Kaya yung mga client po namin na supposedly na doon magre-reserve sa mga neighboring na subdivision, dito po pumupunta kasi number one po, lahat po ng accessibility na kayang access din ng mga nababanggit kong subdivision like si Lancaster New City, si Maple Grove, and yung other and River Park is actually na-access din ng ating Valencia Enclave. So, ganun po kaganda yung accessibility. Ang pinaka-main na highway po natin dito actually is si Cavitex Expressway and pati si SLEX po or si CALA-X kasi nga po nasa labas lang po ng ating subdivision. Si SM General Trias po which is the biggest SM dito sa Calabarzon is around 3 kilometers lang. So meaning to say kung ganun po, kung nandito yung pinakamalaking SM sa Calabarzon, pati yung mga infrastructure na si Cavitex at CALA-X, meaning to say, the future is in Cavite. Kaya majority of our client, ang gustong-gusto nilang kuhanan ng bahay po, especially sa mga OFW, ang gusto nilang location is General Trias Cavite. Paglabas po ng subdivision natin, mga around 100 meters na walk lang po. May katabi na tayong hospital which is the Mama Rachel's Hospital. Then katapat po nun is yung ating Bethel Academy and yung Samuel School. Then from there din po katapat lang din natin si Alpha Mart. Then mga around 5 minutes lang po nandun naman po tayo sa SM Hypermarket and Wet and Dry Market dito sa atin sa Barangay Navarro. So halos lahat kasi ng kailangan ng isang pamilya sa pang-araw-araw andito na po. Government school, private school, hospital, grocery, wet and dry market, even banking, malapit lang din po. Pati po yung, dahil nga katabi natin sa Lancaster New City, kung nakapag-research na rin kayo about them, meron na po ditong transport hub na pwede nating masakyan diretso papuntang PTEX Terminal. And from PTEX, meron po dong sakayan na rin papunta dito sa may Lancaster. And from nandun na kayo sa terminal hub ng Lancaster, magpahatid lang din po kayo sa mga e-bike po na na bumabiyahe. Sabihin nyo lang na ibaba po kayo sa pace ninyo dito sa Valencia Enclaves. Sobrang easy access po and mas maganda rin po kung meron din po kayong sariling service kasi mas ma-enjoy ninyo yung mga road networks natin na nandito. Kung OFW ka at gusto mong magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas habang nasa abroad ka, napakadali lang ng proseso. Hindi mo kailangang umuwi agad para makapagpa-reserve. Tutulungan kita mula reservation hanggang turnover. Iga-guide kita sa bawat hakbang ng proseso. Kung gusto mong makakuha ng unit na malapit sa gate o malapit sa amenities o sa pinakamagandang location, ngayon po ang tamang panahon para magpa-reserve habang meron ka pang mapagpipili ang magagandang location. I-message nyo lang po ako sa WhatsApp o sa Viber o sa aking Philippine mobile number na nakalagay sa video na to. Pwede nyo rin po akong i-add sa aking Facebook. Search nyo lang po Zay Caranza. Sa susunod nating video, ipapakita ko naman po ang kompletong computation, housing loan process, monthly amortization at step-by-step guide para sa mga OFW na gustong bumili ng bahay sa Valencia Enclaves East. Again, ako po si Ms. Zay Caranza. Maraming salamat po sa panonood. God bless, stay safe at magkita-kita po tayo sa aking susunod na property tour. Again, if you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found in the lower right of this video screen. Thank you in advance. Elan Vital's new project in General Trias is an enclave of quaint residential twin homes located in Barangay Navarro. A 30-minute drive from Parañaque Integrated Terminal Exchange, Valencia is offering easy access to and from Metro Manila via Rojas Boulevard and Cavitex. To get there, start driving via Rojas Boulevard and enter straight to Cavitex. Continue driving straight along Cavitex.
Binakayan Kawit Toll Plaza, stay on your left. Merge and continue driving straight to reach the Tirona Highway Junction. Cross the junction and drive straight to Antero Soriano Highway. The Cavite Economic Zone can be found along Antero Soriano Highway. Continue driving straight until you reach Robinson's Place, General Trias. A few meters after Robinson's Place, General Trias, turn left on General Trias Drive. Continue driving straight onto Arnaldo Highway. Make a left on F. Manalo Street. Turn left on Pag-asa Street and drive straight to reach your destination. You have arrived at your destination. Valencia offers convenience of urban living with easy access to the metro. Everything you need is within a few minutes' drive, giving you a home that makes you enjoy your active lifestyle. Hello everyone! So again, I'm back. So this is Miss Say Caranza, licensed real estate broker based in Cavite. And right now, what I'm showing you po is yung actual computation ng ating big lot na 96 square meter twin homes dito sa Valencia Enclaves East. Ayun po. So, kung ano po yung napanood ninyo sa vlog ko, ganun na rin po yung sample ng actual na turnover na marireceive ninyo. So, again, this is a 96 square meter lot area po. Then, the floor area is 55 square meter. Yung total contract price po nito is 4,613,000. Pero good news, nagbigay po kasi ng discount yung ating developer na 200,000. Ngayon po, ang magiging net na total contract price na lang natin is 4,413,000. Then the miscellaneous fee po is 408,900 din. I-inclusive na po ito sa loan. Dito po, sa miscellaneous fee, inclusive po dito yung title transfer, bank charges, and government taxes. Ngayon po, we are running a promo po. Actually, we don't need a reservation fee. So, para ma-reserve niyo yung unit, kailangan nyo lang magbayad ng first monthly down payment niyo. Yung down payment po kasi natin is only actually a total of 100,000. Then, pwede nyo po itong bayaran for 5 months to pay. So, that will be 20,000 per month. So, para ma-reserve ninyo yung unit, dahil since wala nga pong reservation fee, kailangan nyo lang bayaran yung first month ng inyong monthly down payment, which is only 20,000. Then the rest, na 80,000 na remaining, you can pay it for 4 months to pay. And po, by the way po, we are running a promo po. This is an exclusive na promo sa team ko lang po. Brokers promo po ito. Kung yung down payment niyo is kaya ninyong i-cash within the period of 30 days from the time being na nag-deposit kayo ng first month, makaka-avail po kayo ng free aircon. Ayun, so, ang dami na namin promo na binibigay para po to help you out na mas makapag-isip and makita ninyo na aside sa napakaganda ng property at yung location, ang ganda pa ng mga binibigay na promo at freebies. Ayun, so you will have your 200,000 discount, no reservation fee, plus may aircon ka pa. Upon turnover po yun ha, hindi po yun upon the payment. Ayun po. So, ayun po. So, ngayon po, after ninyong mabayaran yung down payment, since this is a pre-selling and the turnover is next year 2027, first to second quarter, iintayin po muna nating matapos yung bahay. Once tapos na po yung bahay, ipapasok na po or i-apply na ng bank, ng developer natin ito sa housing loan, which is pinapasok po yung ating housing loan application sa mga banks na accredited sa amin, which is the BDO, the PNB, the Security Bank, the RCBC, and China Bank. Ayun po. So, yun po yung mga banks na accredited sa developer natin. Ayun po. So, no need na kayo mag-apply. Developer na po natin yun. Kailangan lang namin yung mga requirements ninyo, which I will discuss in a separate video. Ayun po. So,
So after po ng down payment, stop payment na lang. Wala na po muna tayong gagawin. Iintay lang natin matapos yung house. Then, pag once tapos na yung bahay, dun pa lang ipapasok sa bank financing. So, right now, this video is recorded ng July, ano na ba? Katapusan na po ng July 2026. So, ang most probably, i-apply yung ating housing loan by next year, 2027. Mga first quarter po yan, bago mag-turnover. Ngayon po, pag may approval na, usually yung bank na nag-approve sa inyo, which kung sino man sa lahat ng banks na nabanggit ko, mag-i-email po yun directly sa email address na ilalagay ninyo sa email, sa reservation form. Kaya dapat po sa reservation form, yung email address ninyo, ilagay nyo po doon yung active na email. Kasi doon po mismo mag-i-email yung bank na nag-approve sa inyo. Ilalabas po nila doon yung contract doon sa email ninyo para mabasa ninyo and ma-review ninyo. Once okay po sa inyo yung terms and condition ng bank, replyan nyo lang po yung bank na nag-agree na kayo. Para ang gagawin po ng bank is mag-i-schedule na siya for the housing loan contract signing. If ever na OFW kayo at wala sa Pilipinas, and yun po hindi kayo available para makapirma nun, ang gagawin po kung sino yung tinalagani yung representative or SPA, siya yung pipirma in behalf ninyo. Ayun po. So, ayun po, once nakapag loan contract signing na kayo or yung inyong representative dito sa Pilipinas, doon pa lang po mag-i-start yung inyong monthly amortization. So, you have your options for the monthly amortization. Conforme rin po ito sa edad ninyo tsaka sa salary. Ngayon po, yung maximum term natin is 25 years to pay, which is 36,443.70 centavos. Then yung required income po na dapat nalalabas dun sa Certificate of Employment or job contract, and payslip niyo is nag-gross kayo ng 121,474 pesos. Ayun po, if ever lang po na hindi po kayang i-declare na ito yung gross na kinikita sa COE or sa job contract and payslip, pwede po kayong magtalaga ng inyong co-borrower. Pwedeng immediate family member like asawa, anak, or kapatid, or magulang, as long as they are working too. Kasi po, hihingan din sila ng mga job documents. Ayun po, kung ayaw naman po ng 25 years, we have our short terms, which is we have 20 years, may 25 years, may 10 years, and meron din tayong 5 years to pay. Ayun po. So, ngayon po, di ba po, nakapag-loan contract signing na rin po kayo or yung inyong representative. Sunod po nun, hihintayin ng developer natin na i-loan release ng bangko yung loan contract ninyo sa developer. Then, pag na-receive na nila, hihingi sila ng 30 days para sa inspection and acceptance ninyo ng unit. And ayun po, kung hindi pa rin po kayo available by that time, pwedeng representative din naman po yung pumunta doon para mag-accept ng unit at mag-inspect. Don't worry po kasi sasamahan ko rin naman po siya. So, ayun po, pagka in-accept na yung unit, magbibigay po ng move-in permit yung ating PMO or yung ating yung ating admin sa subdivision. And yes, pwede na pong mag-move in. Ayun po. And by the way po, meron lang po tayong tinatawag na move-in. Yung move-in fee, which is 19,000 pesos. Ito po is para sa application ninyo ng Meralco and water bill. Instead na yung inyong kamag-anak or kayo pa yung pupunta sa Meralco or sa water para mag-asikaso ng application, yung admin na po natin sa subdivision yung gagawa niyan in behalf of you. So, babayaran po yan after ng loan contract signing. Ayun po, so actually, madali lang po yung process ng pagkuha ng property natin dito sa Pilipinas. Easy as 1, 2, 3 lang po yan. So, number 1, kailangan nyo lang po akong i-contact para po at least need ko kasing makuha yung inyong email address para po ma-forward ko sa inyo reservation form, ma-fill upan nyo. Then, po-forward ko na rin sa inyo yung mapa para makita nyo na po or makapili na kayo ng best location para sa inyong family. Actually, I will give you idea na din kung ano yung magandang location dun sa map. Usually, naglalagay na ako ng mga tick or check kung saan yung mga magagandang location na pwede nyong pagpilian. Ayun po, so, ayun po, then after po nun, isend back nyo lang sa akin reservation form. Then kung na-send back nyo na reservation form, along with your on-hand na requirements. Yung requirements naman po is, for the preliminary is kailangan ko lang yung 2 valid ID ninyo, latest job contract or latest payslip. Then the rest pwedeng to follow. Ayun po, then para ma-reserve natin yung unit na napili ninyo, all you need to do po is,
bayaran muna natin yung first month na down payment. I will give you or I will provide you yung aking broker's account kung saan nyo pwedeng i-deposit yung inyong first monthly down payment. Then, ipo-forward namin yan sa office para maresibuhan po tayo. Then, next po nun, if ever naman po kung yung inyong representative is available naman na for tripping kinabukasan, let's do the tripping na and dun na po sila magbayad ng inyong first monthly down payment po para makuha din niya kaagad yung resibo and other documents na kailangan po ma-fill upan. Ayun po. So, ayun po. So, I hope po na nakatulong po sa inyo itong aking presentation para mas maintindihan po yung ating computation. Yung next po na video na ipe-present ko po sa inyo is yung mode of payment and then yung complete list of requirement as an OFW. Thank you po. Hello everyone. Ayun po, so I'm back. So what I'm showing you right now is yung mode of payment guide. This is an easy steps for our homeowners, lalo na po sa mga OFW natin na wala sa Pilipinas. So ayun po, so we have two options po kasi para sa mode of payment, which is option 1 is the installment down payment, yung 5 months to pay na down payment po. And then yung second po is yung option 2, which is the full cash down payment. So let's discuss po muna yung option 1, which is the installment down payment, yung 5 months to pay. So number 1, first po, reserve your unit. Because we don't have reservation fee promo, yung first cash out ninyo na 20,000, which will serve as first monthly down payment. Ito po yung, kumbaga, yung magiging reservation doon sa unit nyo. Papasok na yung diretso dun sa first monthly down payment. So, ayun po. Ngayon po, di ba po nakapagbayad na kayo ng first down payment? Sunod po niyan, papipiliin namin kayo ng aming cut-off date kung kailan yung gusto nyong due date. So yun po, after paying your first 20,000, you may choose your monthly down payment due date. Yung cut-off date po namin dito is every 7th of the month, every 14th of the month, and every 21st of the month. Yun po, so once you chosen, this will be your permanent due date until your down payment is fully paid. Ngayon po, kunyari, this is the sample payment po, sample payment schedule. Example, you reserve your unit on August 1 and you choose every 7th of the month as your due date. So, ito po yung magiging cut-off date natin. So, first down payment, papasok siya ng August 1, which is you have paid for 20,000 pesos. Pwede nyo po siyang i-cash or bank deposit. Ngayon po, yung second down payment, doon na siya papasok yung cut-off date, di ba? August 1. Sunod ang August is September. So, September 7, ito na po yung second monthly down payment niyo at yung napili ninyong cut-off date. So, yung amount is 20,000. Then, on the third month, ganun po, hanggang matapos yung full down payment niyo. So, every 7 po yung magiging cut-off. Ngayon po, ang mode of payment po para sa installment payment ng down payment is through post-dated check. Yung post-dated check po, ibig sabihin po niyan is checking account. Mag-open po kayo ng checking account in any bank of choice or kung saan kayo depositor or kung saan kayo malapit na bank. Kung wala po kayo sa Pilipinas, ang mag-open po ng checking account ay yung inyong SPA or yung inyong magiging representative. Ayun po, so magre-release siya ng 4 na cheque na katumbas ng 4 months to pay na remaining para sa total down payment ninyo. Ayun, so pakita ko po yung sample ng checking account or ng post-dated check natin para you have the idea kung anong itsura niya tsaka kung anong sinusulat. Ngayon po, ito po yung example ng checking ng cheque. Nakalagay na po dapat doon or isusulat na ninyo yung pangalan ng developer natin, which is the pay to order is Raymulan Lands Inc. Then yung total amount or yung exact amount ng inyong monthly down payment, which is 20,000 pesos. Then dapat nakalagay na rin po yung date kung anong buwan nyo, kung para saang buwan ba yung cheque na to. Then pipirmahan ninyo. Again po, magre-release po kayo ng 4 na cheque para sa 4 na remaining na buwan na inyong pagbabayaran. Dapat may mga details na po yon. Ayun po, so ngayon po, sunod po niyan, kung ayaw niyo naman po ng na mag-open na ng checking account and kaya niyo naman ng bayaran yung 100,000 or kaya niyo naman ng bayaran yung remaining na 80,000 within the 30 days na nag-reserve kayo ng unit, hindi nyo na kailangan mag-open ng checking account. Ang gagawin na lang ng developer natin is mag-generate po sila ng BRN or Buyer's Reference Number. Actually, this is a bank account din na i-open ng developer natin sa bangko nila na si Asia United Bank. Ngayon po, pagka may BRN na, doon nyo na po ide-deposit yung remaining balance na 80,000 or yung buong 100,000. Ayun po, so
mas pinipili po ito ng mga kliyente namin kasi number one nga po, napaka short term lang naman nababayaran yung down payment kung 4 months to pay na lang naman yung remaining. Kaya yung iba po, mas pinipili na lang nilang i-cash instead of installment. And of course po kasi sayang naman po, ma-avail niyo pa yung aircon if ever na i-cash niyo po yung down payment. Ayun po, so I hope po na nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa mode of payment natin kasi this video, ginagawa ko po talaga siyang thoroughly explain kasi nga po, number one, I know na ang ating mga kababayang OFW at yung mga busy nating manggagawa dito sa Pilipinas, they don't have all the time para makapag-usap-usap tayo. So as much as possible, hanggang kaya kong i-explain and talagang dinidetalye ko lahat. In-explain ko na lahat sa isang video para pwede nyo rin i-review. Ayun po, sunod naman pong i-explain ko sa inyo is yung complete list of requirements natin para you would have the idea kung ano yung mga dapat nating i-prepare sa housing loan application natin. Again po, yung housing loan application natin, hindi naman na kayong gagawa niyan. Yung ating developer na po. Kailangan lang po namin yung inyong complete documents para po mapa-approve natin. And again po, after ng down payment natin stop payment na po muna tayo. Iintayin na lang natin matapos yung bahay. Then pagtapos na, ipapa-approve na yan ng ating developers sa mga banks na naka-accredit sa atin. Ayun po. So, easy as 1, 2, 3 lang po yung pagkuha ng bahay natin. Fill up the reservation form, pay your first monthly down payment, or then the remaining balance na 80,000, you can pay it within 30 days para ma-avail niyo yung promo na free aircon. And then after po niyan, stop payment, wala nang babayaran. Tapos, hintayin na lang approval. Then pagka-approve na, magsasign lang ng contract. Pagka-sign ng contract, magsisecure na tayo ng date for the inspection sa developer. Then after nun, you can move in na. Ayun, easy as 1, 2, 3 lang po. Thank you so much po. Yung sunod po is yung complete list of requirements. I hope nakakatulong po sa inyo itong aking explanation kasi as much as possible, I really want to deliver everything na talagang detalyado. Thank you po! Hello everyone! So again, I'm back. So itong pinapakita ko naman po sa inyo ay yung complete list of requirement as an OFW buyer na nais pong bumili ng bahay dito sa atin sa Pilipinas. So this is a standard po actually. Lahat ng developer, ganito rin po ang proseso. So number 1, ang requirement po through online reservation, kailangan ko po munang makuha ang inyong email address. Kailangan ko po maisend sa inyo yung reservation form. Filled out reservation forms, 2 valid ID with 2 specimen signature, then yung compliance po ng other documents kung hindi po natin siya maibibigay after ninyo ma-fill upan yung documents or yung reservation form is within 15 to 20 days upon reservation po. So number 1, since OFW po kayo nawala sa Pilipinas, kailangan nyo lamang po magtalaga ng inyong magiging representative or SPA na siyang kakatawan sa inyo sa pagkuha ng bahay. Siya po ang ititripping namin at pipirma sa mga documents in behalf po ninyo. Pag na-fill upan nyo na po yung reservation form, sunod po nun, ipo-forward ko na po sa inyo yung mapa ng unit na pagpipilian po ninyo. Then after po nun, isend back nyo po sa amin along with your requirements or your on-hand requirement para po ma-evaluate namin. Then sunod po nun, bibigyan ko na po kayo ng go signal na pwede na po kayong mag-deposit ng inyong reservation fee or yung inyong pang first monthly down payment sa bahay na kukunin po ninyo. Ayun po. So, ngayon po, yung inyong magiging representative, pwede po siyang, dapat po ay immediate family member. Like asawa, o anak, o kapatid, o magulang, o pinsan, o pamangkin, or in-laws po ninyo kung kayo po ay married na. As long as kaipilido nyo pa po or ng inyong asawa na nag-iedad po sana ng 21 up to 60 years old. Hindi po allowed ang kaibigan, hindi rin po allowed ang broker. Ayun po, so hindi rin po kami kasama doon. Ngayon po, ang inyong magiging requirements as an OFW na nasa ibang bansa, kailangan po namin ng inyong 2 valid ID with 3 specimen signature. Husband and wife if married po kayo. Marriage certificate if married. Birth certificate plus Senomar if single. Number 3, 1x1 ID picture or ano na lang po, mag-selfie lang po kayo with white background. Husband and wife if married po kayo. Number 4, TIN ID, husband and wife if married. Itong TIN ID po is napaka-essential po kasi po gagamitin po ito para sa pagpapa-annotate ng inyong titulo. Kung wala pa po kayong TIN ID or TIN number lang ang meron, pwede na rin po yun. Pero if you have your TIN ID, mas better po. If ever po na wala po kayong TIN ID pa,
pwede pong papuntahin yung inyong representative sa pinakamalapit na BIR branch para makuhanan po kayo ng inyong TIN ID. Ay po, or pwede rin po kayong mag-register sa BIR via online. I-search nyo lang po yung ORUS, then fill upan nyo lang po yung information na needed doon. Then si BIR or ORUS, magsasend po yun sa email ninyo ng inyong magiging PIN number na ibibigay nyo naman po sa amin para po ma-file as part of your requirements. The number 5, latest job contract or latest COE with compensation. Husband and wife po, ipares po kayong nag-work. The number 6, latest 3 months payslip. Husband and wife, ipares po kayong nag-work. And if married po kayo. Number 7, visa or permanent residence ID or oath of allegiance or proof of dual citizenship. Ito po para po ito dun sa mga ating mga kababayan na kung residente na po dun sa bansang pinag-workan nila or kinaroroonan nila ngayon. Dapat po dual citizen pa rin po tayo. Then number 8, passport. Yung passport po ninyo, then scan nyo lang po yon, then pirmahan nyo po or lagay nyo ng 3 specimen signature dun sa print out. Then, kailangan din po namin ng inyong latest and arrival departure stamp sa inyong passport. Kung wala po kayong stamp sa passport, pwede yung e-ticket na lang po. The number 9 is SPA form or Special Power of Attorney form. Ito po ay mandatory requirements, isang katunayan or legal documents na nagsasabi na wala kayo sa Pilipinas at ino-authorize niyo po yung inyong magiging representative dito sa Pilipinas na kumatawan po sa inyo sa pagkuha ng bahay. Yung SPA form po, i-email ko po yan sa inyo kasabay ng reservation form para ma-fill upan nyo po. Then, signaturean nyo po ito. Then, dalhin nyo po sa pinakamalapit na Philippine Embassy kung saang bansa po kayo ngayon naroon para maipakonsularize ninyo. Pag napakonsularize na po, ipadala nyo po ito sa inyong magiging representative or SPA dito sa Pilipinas para mapirmahan din po niya. Once na pirmahan na po niya, pwede na po niya yung dalhin sa amin, sa opisina namin sa Valencia Enclaves or sa Estancia Enclaves, or kung busy man po siya, pwede naman po niyang ipa-LBC or ipa-Lala Move delivery na lang po. Ayun po. So, we have clients po pala na medyo nahihirapan daw pumunta sa Philippine Embassy kasi nga po, number 1 daw masyadong malayo, or maybe because busy or hindi lang talaga makakuha ng pagkakataon para makapagpa-consularize. If ever na isa po kayo sa mga kliyente namin na may ganong scenario po, please let us know po. Tingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawing paraan o solusyon dito sa Pilipinas. Just let us know kung ano po yung scenario o kung ano man po yung reason kung bakit hindi tayo makakapagpa-SPA. Ayun po. Then, yung requirements naman po ng inyong magiging representative, kailangan po namin ng kanyang 2 valid ID with 3 specimen signature. Number 2, latest POB or proof of billing like Meralco or water bill or internet bill na nakapangalan po sa kanya. Pero, kung meron po kayong proof of billing na nakapangalan sa inyo or sa inyong spouse, pwede nyo na lang po yung gamitin. Pero if ever na wala pong nakapangalan sa inyo at sa inyong representative, mag-attach na lang po siya ng barangay certificate na nagsasaad na doon po siya nakatira sa billing na na-declare po natin o pinorward sa amin sa opisina. Ayun po. So, ayun po. So, ito po yung complete list of requirement as an OFW na nais mong kumuha ng kanilang pangarap na bahay dito sa atin sa Valencia Enclaves. Sunod na ipapresent ko naman po sa inyo is yung mode of payment po. Para po alam nyo na po kung paano natin babayaran yung bahay na nakuha natin. Thank you po! At dito na po nagtatapos ang ating property tour ng Valencia Enclaves East. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas makilala ninyo ang isa sa pinakamagandang investment at future home para sa inyong pamilya. Pre-selling pa lamang po ang Valencia Enclaves East, kaya ito yung pinakamagandang panahon para magpa-reserve habang marami pang available na premium location. Yung malapit po sa gate, yung malapit sa amenities, at yung sa pinakamagandang blocks ng subdivision. Huwag po nating hintayin maubos yung best location, lalo na kung ito naman na yung pangarap ng bahay. Message na po ako ngayon at tutulungan ko po kayong makuha ang unit na pinakabagay para sa inyong pamilya. At isa lang po ang paalala ko bago tayo magtapos,
Ang pagbili ng bahay ay isa sa pinakamalaking investment sa buhay. Para sa inyong seguridad at peace of mind, siguraduhing licensed real estate broker ang inyong kausap. Huwag basta-basta magtitiwala sa kahit kanino. Piliin ang profesional na sumusunod sa ating resalo dahil ang pangarap ninyong bahay ay nararapat sa tamang gabay. Again, I'm Ms. Sei Carranza, licensed real estate broker, proudly helping Filipino families, especially our OFW, to turn their dream home into reality. Maraming salamat po sa panonood. God bless, stay safe, at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating property tour.